Naging usap-usapan nga kamakailan ang inanunsyo ng Department of Finance sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto. Ang bagong batas na papatawan ng 20% na buwis or tax ang mga savings sa bangko. Kaya dahil dito ay napakarami tuloy ang natakot magpatuloy mag-ipon sa bangko. Lalong-lalo na ang mga OFW na matagal na magtatrabaho sa abroad at nag-iipon sa mga Philippine bank account. Ang sagot naman dito at paglilinaw ng Department of Finance ay hindi naman mismong pera nyo na inilagay nyo sa bangko ang papatawan ng 20% tax. Ang papatawan lang ng tax ay ang interest o tinubo ng pera nyo na ipinasok nyo sa inyong bank account. Samantala, nananatili namang tax-free ang Pag-ibig, lalong-lalo na ang Pag-ibig MP2 at ang SSS. Hindi ang buong savings o perang nakaimpok sa bangko ang kakaltasan ng 20% tax sa ilalim ng bagong batas, kundi yung interest income lang o yung tinutubong interest ng savings product. Ayon sa Department of Finance, sa bisa ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na epektibo simula nitong July 1, ginawang isa na lamang ang interest income tax rate o antas ng buwis sa lahat ng deposit product. Kahit gaano pa katagal ang maturity period nito. Sakop ng deposit product ang regular savings at yung naka-time deposit. Sabi ng DOF, sa bisa ng bagong batas, ginawa lang fair o patas ang tax system. Hindi tulad noon na may mas mababang tax rate o exemption ang mga naka-time deposit na mas matagal ang maturity. Pabor lamang daw yan sa mga may kaya na hindi galawin ang kanilang pera ng mas mahabang panahon. Mananatili namang tax-exempt ang interes sa savings product ng Pag-ibig, SSS at GSIS. Nilinaw ng ahensya na yung interest lamang na kinikita mula sa perang nakadeposito sa bangko at hindi yung buong halaga ng savings ang karaniwang binubuwisan. Hindi rin ito bagong buwis. Sabi ng DOF, 1998 pa lang ay may 20% tax na ang interest na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko tulad sa checking at savings accounts, alinsunod sa Tax Reform Act. Ang nagbago lang sa ilalim ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na ipinatupad simula noong July 1 ay ginawa na ring 20% ang tax sa interest income mula sa long-term investments tulad ng time deposits na mahigit 5 taon ang maturity na ayon sa pag-aaral ay mas nagagawa ng mga mayayaman. Para sa DOF, Malacanang at sa ilang tax experts, ginagawa nitong mas patas ang sistema. Ang masasabi ko sa bagong batas na ito ay sa sobrang liit nga ng interest ng pera na pinapasok natin sa Philippine bank account ay papatawan pa ng 20% tax. Ano na lang ang matitira. Kaya guys, mas maigi talaga na ilagay natin sa investment ang ating mga pera. Huwag lang natin ilalagay sa ating bank account or sa Philippine bank account. Dahil magiging negative lang ito dahil matatalo ito ng inflation. Buti pa na ilagay nyo ito sa MP2 or ibili nyo ng gold at iba pang mga investment. Mas maigi na diversified ang investment nyo para hindi maging negative ang pera nyo na ilalagay nyo lang sa bangko na magkakaroon pa ng 20% tax at matatalo lang ito ng inflation.